Magandang gabi po sa inyong lahat, saan mang dako kayo sa mundo naroroon. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong Manila Mayor Isko Moreno ay idiniklarang special non-working holiday ang June 30 para sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. So yan po yung napakagandang balita. At pangalawa na ating pag-usapan, tuloy na po ang eleksyon sa Disyembre para po sa barangay at iski election. So yan po yung ating pag-usapan ngayon, sapagkat mahalaga po na mapag-usapan natin yan para doon sa ating mga kababayan na hindi pa alam na ang eleksyon ay tuloy na at lalo't higit sa pagdeklara ni Mayor Isko ng special non-working holiday sa Maynila upang ang mga Manileño sang-ayon sa kanya ay mabigyan ng pagkakataon na makadalo sa inauguration ni President-elect Bongbong Marcos. Pero bago dyan natin pag-usapan mga kababayan, ay mag-subscribe na po kung kayo po ay bago pa sa ating channel at i-like and share na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan at paki-click na lamang po ang notification icon para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. At tulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong si Manila Mayor Isko Moreno ay idiniklarang special non-working holiday ang June 30 para po sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. At natatandaan natin mga kababayan na ito pong si Mayor Isko ay isa sa mahigpit na katunggali sa eleksyon noong nakaraang kampanya. At ito ngayon po ay napakaganda ang kanyang pinakita. Inalimutan niya yung politika, nakipag-ayos siya o humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kababayan, Manileño, at inirespeto niya po yung kanyang pagkatalo at pagkapanalo mula po kay President-elect Bongbong Marcos, na kung ating matatandaan na ito po ay si Mayor Isko ay talagang matindi kung bumanat. Pero pagkatapos ng eleksyon ay kinalimutan niya ang politika at kasundo sa nananalong Pangulo. So yun po yung maganda. Sana ito po ay magiging modelo sa mga politiko. Hindi yung ilan dyan sa mga politiko na hindi pa tapos, matagal lang natapos ang eleksyon, masama pa rin ang loob at hindi pa rin makausad sa kanilang sarili. Ayun po yun mga kababayan. At dito, sinabi ni Mayor Isko na sang-ayon sa kanya ay gaganapin ang nasabing inaugurasyon sa National Museum of the Philippines sa Padre Paura Burgos Avenue sa Ermita, Manila, to ensure the safety, security, and protection of participants to these agencies of the national government has to close various trooper in and around the perimeter of the inaugural venue, which will undeniably affect the flow of traffic, both motorists and the riding public, ayon sa Executive Order number 53. So nakita natin po mga kababayan na meron pong, ito po yung kanyang Executive Order. Ayan po. Ayan. Yan po yung Executive Order ni Mayor Isko. Ayan po. So, nagpakita mga kababayan yung kanyang sinseridad bilang politiko ay handa siyang nakikipagtulungan
sa President-elect Bongbong Marcos sa kabila ng kanyang pagkatalo sa eleksyon. At sabi pa, babasahin ko na lang po sa inyo itong balita. It is but fitting and proper that all citizens of the country in general and residents of the city of Manila in particular be given full opportunity to witness and welcome this significant event in life of the nation. Dagdag pa nito. Sa Hunyo 30 rin, nakatakdang umupo sa pwesto si Marcos at ang kanyang katandim na si Vice President Sara Duterte. So yun po yung sinabi ng balita, mga kababayan. So napakaganda po ng pagkakataon na ang ginawa po ni Mayor Isko Moreno ay nagpakita talaga siya na siya ay maayos na politiko, marunong tumanggap ng pagkatalo, sports lang para sa kanya at kinalimutan niya na ang politika pagkatapos ng eleksyon. Ay naulit ko po, nawa ay magiging role model ito si Mayor Isko dyan po sa mga politiko na inaulit ko po, hindi hanggang ngayon, tagal lang natapos ang eleksyon, ay hindi pa rin makausad sa kanilang sarili. Naroon pa rin po yung sama ng loob. So yun po mga kababayan. Samantala, pag-usapan naman po natin, ito pong voters registration ay muli pong bubuksan. So, para po sa ating mga kababayan na hindi pa po nakapagparehistro o gustong lumipat ng rehistro saan mang dako sa bansa natin o sa probinsya, o uwi ng probinsya, ay pabatid ko po sa inyo ang balitang ito na magparehistro po kayo doon po sa probinsya o saan man kayo gustong lumipat, syudad o barangay. Ito na po yung pagkakataon na ibinigay ng pumilik sa inyo. Mula po Hulyo 4 hanggang Hulyo 23 po ang eleksyon. Ang eleksyon election registration po ng mga botante. Kaya dito mga kababayan ay magandang pagkakataon po ito sapagkat alam mo naman na ang mga kababayan natin ay narito sa Maynila, mayroong uuwi sa probinsya at baka makalimutan na mayroon pong registration na mangyayari uli dito po sa ating bansa dahil po eleksyon po yan ng barangay at iski election sa December 5 na po yan mga kababayan. Yan po kung hindi yan mapuspon sapagkat napabalita nung nakaraang buwan na parang ipupuspon yata yung barangay eleksyon. Pero kung hindi, ay tuloy na po yan. So yun po mga kababayan. Ang sabi ng Commission on Elections, ganito po babasahin ko sa inyo itong news. The Commission on Elections will resume voter registration from July 4 to July 23. The Comelec Inbank approved the voter registration resumption during its regular session on Wednesday, according to Jans Rix Laudianco. The poll body is acting spokesperson. Laudianco said the Comelec decided to resume voter registration due to the upcoming barangay and Sangguniang Kabataan elections in December. Under Republic Act 8189, continuing Voter Registration Act, voter registration is prohibited within 120 days prior to election. So, yung election, mga kababayan, ay pinagkaloob lamang sa loob ng 120 days. Prohibited, yung registration. Voter registration is prohibited within 120 days.
So, ipinagbabawal na po siya sa loob ng 120 days uh, bago pa man magkaroon ng barangay at SK election on December 5, 2022. Rule starting August 7, prohibited na Laudiang Kusid. After the voter registration, the full body will do the following from July 24 to August 6. Post and publish names of voter registration applicants, sit and conduct election registration, board hearings, subject registrants to database verification, as well as approving and clustering voting precinct. So yan po yung magaganap, mga kababayan, para po doon sa barangay election. Madami po kasing post-registration activities and requirements na kailangan bigyan ng sapat na oras. Bukod pa po sa petition for inclusion or exclusions which will be filed with, heard and decided by MATCs or MTCs, Laudiang Kusid. So ito po yung mga proseso, mga kababayan, na magaganap sa pagkatapos po ng registration ng mga botante. Laudiangco, however, said that the resolution will still be formally promulgated. There were over 67.5 registered voters for the recently concluded national and local elections held on May 9. So yan po yung sinabi ng Comelec spokesperson, Laudiangco, mga kababayan, na ang eleksyon ay naka-schedule sa Disyembre 5. O yan po. Kaya tatandaan po natin at huwag natin kalimutan, yung registration ay mag-umpisa sa July 4 hanggang July 23. So yan po, mga kababayan, ang posibleng magaganap sa susunod po na buwan. Para po sa mga botante natin, naulit ko po, para doon sa uuwi ng probinsya, siyempre kailangan mong magparehisto uli doon kung gusto mong bumuto ng barangay election. So napakaganda po yan, mga kababayan. Inuulit ko po, kung ito po ay hindi ma-postpone, tuloy na po yung eleksyon sa December 5. So pansamantala, mga kabayan, ay yan lang muna ang ating update sa ngayon. Hanggang sa sunod po natin na video. God bless you all.